Kung mahal mo ang kapatid mo, sasabihin mo ba yan ang masama, masakit na salita? Kung mahal mo ang nanay mo, tutulungan mo. Kung mahal mo ang tatay mo, igagalang mo. Subalit, yung paggalang ngayon, titingnan mo, ang tatay mo ba mamamatay na kainom ng alak? Mamamatay na ba kayipit na sigarilyo? Pagsabihin mo ng may respeto. Itay, bawal pala ang alak. Nakasisira pala yan ng atay. Paano kapag nawala ka? Paano kami pag nawala ka? Sino pa ang bubuhay sa amin? Kung mahal mo kami, itay, yung araw-araw na pag-inom ng alak, gagawin mo, kasi adi-adi na lang. At kung talagang tuloy mo kami mahal, tanggalin mo na. Pwede? Prove your love. Itay. May karunungan kayo tinanggap galing sa Diyos sa ang mga kasalanan hindi dapat itinotolerate mo. Ang pagmamahal ay pagsasabi sa mga mahal niyo sa buhay na mali po yan. Ayaw po ng Diyos niyan. Nasasaktan po ang Diyos kapag ginagawa natin yan. Pagkat ang ating mga katawan ay templo nga niya. Sabi po yan ang Diyos nasa Biblia. Yan ang pagmamahal. Taas ang dalawang kamay at naibibigay ang Diyos. Gawa sa mga gusto ng umuwi, lumabas na ba? Lumabas na sila, hindi sila mapakali. Naiinit lang sila sa loob. Mas mainit sa impyerno. Buhay ang apoy doon. Isang gift ng Diyos sa babae. Kapag tumaas ang kamay ng babae, ay may nangyayari. Ang demonyo ay tumatakbo palayo. Sa oras na tumaas ang kamay ng babae. At kung ayaw yung kasama si Satanas, tumingin kayo sa kamay na nakataas dito. Ang kamay ng babae na nakataas ay tingnan nyo. Kaya yung mga lumabas na, yan, nahihirapan kayo, tumingin. Lumabas na kayo. Maliit na lugar man ito, pero nandito ang Diyos kasama nyo, kaya dapat magtyaga kayo! Praise the Lord! Amen! Ang Diyos nasa loob, sa labas kayo pumunta. Ano kayo? Totoo ba naman yung Diyos? Kapag na sa inyo marinig niyo. Doon sa mga nakikipagrelasyon, nawala lang. Ang kamay nito, titigan. Doon sa mga may karelasyon na hindi naman totoo na pag-ibig, titigan yung kamay ng babae. Pag-ibig nga ba yan? Itong kamay ng babae ay representasyon ng kamay ng Diyos. Isang kamay na malaya na ibinibigay sa gustong tumanggap. At nasabi ng Diyos, anak, ang kamay ko'y ihahawak ko sa iyo. Sa oras, sasabihin mo. Panginoon, huwag mo kong iwan. Sabihin mo ngayon yan. Panginoon, huwag mo kong iwan. Panginoon, akin ang kamay mo. Gusto kong hawakan yan. Kapag kapag kamay mo ang hawak ko, siguradong ligtas ako. Sapagkat kapag kamay mo ang hawak ko, siguradong ligtas ako. Siguradong ligtas ako sa mga kamay na nakahawak sa akin sapagkat yan ang kamay ng Diyos. Siguradong ligtas ako sa mga kamay na nakahawak sa akin sapagkat yan ang kamay ng Diyos. Panginoon, Panginoon, hawakan mo na ako ngayon na. hawakan mo na. Ayaw kong umuwi nang hindi ka kasama. Ayaw mo umuwi na hindi ka kasama. Sapagkat baka si Satanas ang magsama sa akin, paano na ako? Sapagkat makasama na sa pagsama sa akin, paano na At ako? alam kong ayaw mo, Panginoon yun. At alam mo, ayaw mo, Panginoon yun.
Kaya, Panginoon, akin na ang kamay mo. Kaya Panginoon, akin na ang kamay mo. At hahawak na ako. At hahawak na ako. Kaya hawakan niyo mga katabi niyo. Hawak kayo sa mga katabi niyo. Yung komportable ang hawak, sige, kahit nakababa, basta nakahawak. Kanina'y nagkakapan, sapagkat mahal nyo yung isa't isa. Hindi sapat yun. Hindi ba? Ang kamay, hawakan. Sa oras ng pangangailangan, yan ang kamay na hanggang tumulong. Kung ano ang meron sa isa, ibigay sa isa. Huwag mo na hintayin yung mag-hingi pa. Alamin mo, pangangailangan niya. Kailangan ba niya ng solusyon sa problema? Dalawa-dalawa ang girlfriend niya? Pagsabihan mo na, ngayon pa lang. Sabihin mo, iwan mo muna silang lahat. Sabi ng Diyos yun eh, wala muna relasyon dito. Wala muna. Ha? Kaya sa mga may karelasyon, wala muna. Sabihin mo, pahinga muna tayo. Wala nang tayong gina, kundi mag-away araw-araw. Pahinga muna tayo. At hayaan natin ang Diyos hanggang kumilos sa buhay natin. Bawal dito ang boyfriend, bawal dito ang girlfriend. Amen. Unang pagsunod sa kabataan, aalisin yung girlfriend at boyfriend. Unang pagsunod sa kabataan, madali lang yan. Sabihin mo, mahal tayo pareho ni God eh. Mag-iwalay man tayo kung tayo talaga para sa pagbabalikin din niya tayo. Amen. Kapag gumawak sa'yo ang Diyos, sa palagay mo, kailangan na isang daliri lang. Lahat ng daliri, hawakan yan. Kaya hawakan mo ng maayos sa katabi mo. O mo kaya malaglag siya, dahil pag nalaglag siya, dalawang bagay lang yan, binitawan mo siya talaga. Hindi ka nasama sa kanya, di ba? Pero kung mahal mo siya, hindi sasama ka sa kanya, mahulog siya. Hayaan mo ba mahulog siya? Hindi! Higpitan mo ang akap! Higpitan mo ang hawak! Kanina akap eh. Madali naghiwalay ng akap. Pero yung kamay, madaling hawakan, hindi ba? Ngayon, kung meron kayong kapatid na wala rito at iba ang ugali, titingnan nyo mabuti at sasabihin mo sa sarili mo, paano kung ako ang nasa kalagayan niya at walang magbita sa akin, saan kaya ako pupunta? Kung meron kang isang makitang kapatid na wala rito at gumagawa ng hindi maganda at mapapahamak siya, isipin mo kung ikaw yun at walang makatutulong sa kanya para maligtas siya. Sigurado, kapahamakan, pupuntahan mo, di ba? Pero dahil naliwanagan ka na, lalapitan mo siya at sasabihin mo, kapatid, meron akong may tutulong sa iyo. Pero sumama ka muna sa akin sa linggo. Yun din ang tumulong sa akin. Naiintindihan niyo ba? Praise the Lord. Amen. At napakaraming tao pa ang wala rito. Iilan pa lang kayo. At napakaraming tao ang nangangailangan sa inyo. Praise the Lord. Amen. So, yung kamay na yan, pakiramdaman mo, mainit ba yan o malamig? Ha? Kung mainit mo, ayan. Baka naman galing lang yan sa impyerno, kaya mainit. Hayaan mo na kung saan siya galing ang mahalaga, mainit siya. Mainit sapagkat nagmamahal siya. Paano yung malamig? Amen. Iinit din yan. Yung malamig na kamay, may takot sa puso yan. Sino yung malamig ang kamay? Ayan. Malamig ka na, pasmado na yan. Para gumaling yan, painitin mo. Palagi mong irarab ng palad sa palad. Di ba dalawang palad mo? Oy, dalawang palad mo, isa lang. Yung mga pasmado, lagi niyong irarab. Yung left and right na palm. Ha? Magsasawa din yung pawis na yan, matutuyo din yan, kararab. Iniwanag? Yan ang gamot sa palad na namamawis. Irarab nyo lang ang left and right na palad. Naliwanag, hindi yung palad ng katabi mo, irarab mo ha. Palad mo. Pag-uwi mo sa inyo kung pasmado na yung palad mo. Pagkaisipin ninyo na dito ay walang bagay na sinasabi na hindi makatotohanan. Dito, simple lang yan, pero yan ang katubunan sa matagal ninyong hinihingi. May isang palad na nahawakan, yung palad pa lang yun ay may gift ang Diyos at nahawakan mo. Natamay ka sa palad na maswerte. Kaya kung mahawak kayo
ng palad, pakasiguraduhin ninyo na ang palad na yan ay palad ng anak ng Diyos. Kaya huwag kayong basta-basta hahawak ng palad. Ang palad ni Satanas ang mahawakan ninyo. Naliwanag? Praise the Lord! Amen! At doon sa mga palad pa ni Satanas na nahahawakan nyo ngayon, huwag kayong mag-alala. Kontrol ng Diyos yan. Hindi hahayaan ng Diyos dito yan sa loob. Ang sinasabi ay sa labas. Sa labas na kung saan maraming palad ni Satanas. Sawing palad yun. Katalinuhan at karunungan ng Diyos ang sinasabi sa inyo, hindi basta-basta ipinamimigay ang palad ng walang kabuluhan. Kaya nga yung mga bukas palad ay palaging pinagpapala ng Diyos. Siguraduhin ninyo naman na yung inyong tutulungan, madadala nyo rito. Pagkaya na isang makasalanan at patuloy ang pagkakasala, binubuhay mo. Patuloy mong binubuhay. Sa pagtulong na iginawad mo, dalhin mo rito. Para magkaroon ng kabuluhan yung tulong na ginawa mo sa Kanya. At siya naman din ang magbigay ng tulong sa iba. Lord, amen. Praise the Lord, amen. Paano yung walang hawak ng kamay? Ayaw mo ba ng palad ng Diyos? Ha? Ano nangyari sa inyo? Dito ay hindi pwedeng hindi susunod. Kapagkat wala kayo, matatanggap kung wala kayong pagsunod. Yung babae na narito sa unahan ay sumunod sa sinabi ng Diyos, kaya kayo ay narito ngayon dahil sa Kanya. Dahil siya ay minsan ay inutusan ng Diyos at sumunod sa nais ng Diyos. Praise the Lord, amen. Simple lang, hawak pa lang ng kamay yan. Paano kung yung buong tao na ang iyong papasanin at ipapapasan sa iyo ng Diyos? Papasanin mo kaya? Alin ang mabigat, palad o yung buong katawan ng tao? Kaya palad pa lang. Palad na masarap hawakan. Palad na malambot. At palad na makapal kung ano man yan. At sabay-sabay ninyong itataas, pagbilang ng 3, ang palad, kahit walang hawak yung kaliwa o kanan, at sasabihin, Salamat, Panginoong Jesus. 1, 2, 3. Salamat, Panginoong Jesus. Palakpakan ng Diyos. Hindi nyo manaunawaan kung ano yung pinagawa sa inyo. Alam ng Diyos yan kung bakit niya ipinagawa yan sa inyo. Pwede na kayo maupo. Tutubig.